Vice President Sara Duterte tila ba ay pinatamaan ng isang pari, mga kababayan ko, at pinalalayas, mga kababayan ko, habang nag-homily sa gitna ng misa para sa puong itim na Nazareno. Mga kababayan ko, mga kababayan, matindi ho yung sinabi ni Father. Hindi ho pangkaraniwan. Ngayon lang ho ako nakakita ng isang pari na direktahan na sinabi, mga kababayan ko, na mahiya naman kayo. Oy, nako, Father, si Father. Matindi ho yung kanyang binitawan. No, mahiya naman kayo. Nagmala PBBM. Nagmala PBBM itong si Father habang nagho-homily, mga kababayan ko, at tila ba'y may binabanatan na isang tao. Mga kababayan ko, abay, mapapanood mo yan dito sa ating channel. Ito yung mainit na balita, mga kababayan. Pakinggan nyo to. Sa Mayor Bago ang traslasyon, ipinunto ang kahalagahan ng pagkukusang bumaba bilang simbolo ng pagmamahal. Oy! Nako, narinig nyo yung topic ni Father, ha? Magkusang bumaba bilang simbolo daw ng pagmamahal, ha? Nuggets nyo ba yung sinabi ni Father? Ha? Ano madalas na sinasabi ni Sara Duterte? Mahalin natin ang Pilipinas. Sinong pinabababa? Yun ang aalamin nyo, mga kababayan ko, na itinaboy dito sa pista ng Nazareno. Eto na, mga kababayan ko, panoorin nyo tong video na to. Oh! Balita natin ni James Agustin. Sama-sama sa panalangin ng libu-libong deboto ng Poong Jesus Nazareno na nakiisa sa Misa Mayor sa Quirino Grandstand kaninang hating gabi. Pinangunahan ng banal na misa ni Bishop Rufino Sescon Jr. Oh, sinong Bishop? Si Bishop Rufino Sescon Jr. Mga kababayan, may mahalaga siyang sasabihin. Abay, ako'y nagulat eh. O, tingnan mo, mga kababayan ko, panoorin mo. Ng Diocese ng Balanga, Bataan. Humalili siya kay Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na kasalukuyang nasa Roma. Oh, Sa kanyang homily, tingnan nyo, ha. Sa kanyang homily, mga kababayan ko, sinong itataboy nito? May tinataboy si Father, mga kababayan ko. May tinataboy sa homily, mga kababayan. Malinaw ho ito, hindi ho ako magkakamali, mga kababayan ko. Kung sa mga patama ni Father, tama ho yung sinasabi niya. Panoorin nyo. naalala ni Bishop Sescon na gaya ni Jesus Nazareno ay dapat matuto tayong magkusang bumaba dahil simbolo ito ng pagmamahal. Matuto daw si Sara Duterte na bumaba dahil simbolo daw ito ng pagmamahal. Panoorin nyo. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit mali na at bistado na. Sino kayo ng bistado at mali? Mga kababayan. Ayan na, mga kababayan ko. Sino tinapatamaan ni Father dito? Maliwanag to, mga kababayan ko. Alam mo, to be honest, maliwanag itong sinasabi ni Father. Klarong-klaro sa mamamayang Pilipino. Pakilike po itong video na to, mga kababayan ko. Pakilike. Maniwala kayo sa akin. Maliwanag. Sino ho ang tinutukoy ni Father na bistado na ayaw pang bumaba sa pwesto? Tinira ng pare sa binanatan ng pare habang nagho-homily dito sa pista ng Nazareno, mga kababayan. Ito ho yung pantapat, no, mga kababayan ko, no? Ito ho yung pantapat, mga kapatid, sa ginawang INC rally. Mas marami pa po yung deboto ng Nazareno kaysa sa INC rally, mga kababayan. Sabi ni Bishop, mga kababayan ko, maliwanag po sa maliwanag. Kahit alam na yung mga mali, ayaw pa daw bumitiw sa pwesto. Sino tong tao na to, mga kababayan? Ako, isa lang naman ang kilala ko, mga kababayan ko, na ayaw bumitiw sa pwesto kahit booking na ang kalokohan sa trabaho. Ayan na. Okay? Naalala nyo na. Tuloy pa natin. Sabi ni Father. Maliwanag eh. Diba? Si Chucky. Idol ko, i-chat sa'yo. Sige po. Sige po. Sige po. Sir Henry Nunez, chat nyo lang po ako sa Biyahe ni Koy TV. Aray ko. Diba? Ang sakit nito, Ma'am Jenna Colonia. Tama ba ako? Kasi tumpak yung sinasabi ni Father. Sino itong politiko na
Alam na nga yung pagkakamali, bistado na, ayaw pang bumaba sa pwesto. Eh sino ba yung sabi na mahalin natin ang Pilipinas? Eh di ba yun? Oh, klaro yan. Ako, nagulat ako sa homily ni Father kanina. Napaganon ako. Uy, sabi ko, binanata ni Father at tinataboy ah. O, ito pa, sabi pa ni Father. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Oh, nakabi sa inyo, pahirap kayo sa bayan. 'Di ba? Oh, ngayon narinig nyo na. Oh, narinig nyo na, 'di ba? Oh, sino tong bistado na ayaw bumaba sa pwesto, na pahirap sa bayan, na mahilig magsabi na mahalin natin ang Pilipinas? Oh, era. Oh, ano na? Mga dilis. Oh, labas sa mga dilis ngayon. Pagtanggol nyo na yung patron nyo. Oh. Sige, ngayon sabihin ni Duterte na this is who stupid. Tama lang yan, palayasin ni Father ang kapal ng pagmumukha, sabi dito ni Norilyn Cruz. Oh. 'Di ba? Hindi yan bababa kasi makapalang mukha. Eh ngayon na nga eh. Kahit makapalang mukha ni Lustay, mga kababayan, at least mga kababayan ko, napatunayan natin na may pagkakaisa ang mga Pilipino at lalo na ang simbahang Katolika. Gawat ng pinakita nila sa inyo ngayon na kaya kayong banatan. Alam mo, sa totoo lang, hindi tangat bobo ang mga Pilipino eh. Bakit? Mga kababayan ko, imagine ninyo ang sabi ni Father, magsipaglayas. 'Di ba? Bumaba na sa pwesto yung mga nagsasabing mahal daw nila ang Pilipinas, 'di ba? Mga kababayan. Sabi pa ni Father, tuloy natin. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Oh, ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahirap. Tambalustay, bumaba ka na kasi. 'Di ba? Huwag mo nang paabutin ng impeachment. Hindi mo na kailangan paabutin ng impeachment, di ba? Alam mo yung panawagan ni Father na yan, maliwanag to eh. Na may magaganap, mga kababayan ko, na may magaganap sa February. Mga kababayan ko. No? Parang parang ang pinatatamaan nito si Lustay eh. Oh, ipapa-impeach ka ng sambayan ng Pilipino o bababa ka sa pwesto. Ganun ang sinasabi ni Lustay. Ganun sinasabi ni Father dito. Kaya nakakakilabot, mga kababayan ko, di ba? O, panoorin pa natin. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Oh, si Martin yan. Baka si Martin yan ayaw daw bumaba kahit binabaha na daw ang bayan. Tuloy. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Aray! Sino kaya tong ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat? Di ba si Lustay to? Kasi ayaw niya naman talaga mag-vice president eh. Gusto niya lang maging mayor. So hindi siya talaga karapat-dapat maging vice presidente, mga kababayan ko. Diretso sinasabi oh. Klarong-klaro, mga kababayan oh. Tigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Oh, ha? Alam mo sa totoo lang, malabong si Pangulong Bongbong Marcos yung sinasabi ni Father. Yung mga punchline ni Father is malapit kay PBBM eh. Kumbaga may direct connect, may direktang diskarte si Father na punchline ni PBBM. Nung sinabi niyang mahiya naman kayo, sabi ko, ay malabong si Presidente Marcos to. Mga kababayan ko, ang tinitira nito ni Father, ang binabanata niya sa homily, is itong si Tambalustay. Well, hindi na ako nagtaka, mga kababayan ko. Hindi na ako nagtaka kasi sa totoo lang, tama naman yung sinasabi ni Father. Hindi naman ako against yung sinasabi niya. To be honest, gusto ko nga yung ganitong pari eh. Marunong mag-broadcast ng kanyang mensahe sa sambayan ng Pilipino. Alam mo, the good thing is, binubuksan ni Father yung kaisipan ng taong bayan. Tama lang po na palayasin nyo dyan sa pista ng Nazareno and sabihin kay Sara Duterte na you are not welcome here. 'Di ba? Hindi ka welcome dito. 'Di ba? Hindi ka welcome dito kasi kung gusto mo maging welcome na dito, mag-resign ka muna. 'Di ba? Parang yun ang gustong sabihin ni Father dun eh.
On my own interpretation, mga kababayan ko, that's very clear para sa akin, mga kababayan. Hindi na ako nagtataka doon kung magsalita ang simbahang Katolika dito because nakikita ng simbahang Katolika yung kabulastugan na ginagawa nila. Number one, may issue ang pamilya sa pagpapatay ng mga Pilipino na naupo yung tatay niyan. Tapos iuupo mo pa ngayon, gusto nyo pang iupo sa 2028 bilang presidente. E di ano na lang mangyayari sa Pilipino, wala nang reconcile. Mga kababayan ko, puro patayan na lang tayo ulit. Diba? Yun yung one of the meaningful reasons siguro, allegedly, nito ni Father. Diba? Mga kababayan ko. Kaya nakapagsalita si Father ng ganong. Pero para sa akin, yung punto de vista ng takbo ng homily ni Father ay direkta na tatama kay Tambalustay, mga kababayan. Ay, klaro. Bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa. Bumaba ka na lang daw ng kusa, alang-alang sa awa. Sara Duterte. Klaro. It's very clear. Bumaba ka na lang ng kusa, alang-alang sa awa. Alam mo, tama yung sinabi niya doon eh. Alam mo yung mga tao kanina, nagulat. Alam mo yung dami, nung bulto ng mga deboto ng Nazareno. Alam na alam kung sino pinatatamaan ni Father. Sa totoo lang, to be honest, napag-usapan nga namin yan doon eh. Even yung mga katabi namin doon sa Quirino Grandstand kanina, napag-usapan eh. Sino kaya itong pinatatamaan ni Father? Nung sinabi ni Father na mahiya naman kayo, ay, biglang tumatak sa isip nila, ay, si Sara Duterte to. Di ba? Mahiya naman kayo. Di ba? Yun yung pinupunto ni ng mga tao kanina doon kasi biruin mo, bakit sinabi ni Father yon? Nagthinking yung mga tao, napaisip yung tao eh. Ano yung alam na ng taong bayan yung pagnanakaw, pero ayaw pa rin umamin. Yun yung confidential fund. Yun yung pinagtatalunan na confidential fund. Ito po yung sinutukoy ni Father Isa-isahin lang natin para maintindihan natin. Sa Nazareno ay dapat matuto tayong magkusang bumaba dahil simbolo ito ng pagmamahal. Sa ating bayan ngayon, Ito may mga ayaw bumaba kahit mali na at pistado na. Yan yung confidential fund. Di ba? Tama po yung sinasabi ni Father, mga kababayan ko. Idol ko, opinion ko lang kung babanatan namin si Martin Romualdez, sinasakyan kasi ng mga DDS, isa lang ang magnanakaw. Martin Romualdez tinatamaan. I think hindi mga kababayan ko Martin is Martin PBBM is PBBM PBBM, burden niya si Martin. May pasok ko lang Pero tama po si Father kung papansinin nyo Tama ho siya doon. Ano yung tinutukoy niya dito? Mabalik lang tayo sa usapin na yun. Kung titignan mo mga kababayan ko, tama si Father. Diba? Maganda ang sinabi ni Father ng pangalan ni Sara. Diba? Sino bang merong issue ng confidential fund na alam na ng taong bayan na may Kokoy Villamin, may Mary Grace Piatos, hindi naman tao na kumukubra ng pera. Diba? Mga kababayan ko, ayaw pa rin mag-resign. Pinagre-resign ka na, ayaw mo pang bumaba. Gusto mo lumaban ng impeachment. Diba? Ayan yun, mga kababayan ko, tuloy. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Diba? Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Sino ba gumagawa nun? Diba? Hindi naman pwede si Pangulong Bongbong Marcos yun. Kasi si President Bongbong Marcos nagtatrabaho. Presidente siya. Sino ay bumaba? Diba? Ay bumaba kahit alam na yung kalokohan nila. Alam na yung kalokohan niyang confidential fund. Ayaw pa rin bumaba. Diba? Tuloy. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Tumigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Klaro.
Mahiya naman kayo. Yan ang panawagan ng simbahang Katolika. Mahiya naman kayo. Mga kababayan ko. Sino nagsabi ng mahiya naman kayo? Nakalimutan nyo ba? Sino nagsabi na mahiya naman kayo? Mga kababayan ko. Baka sabihin ng mga DDS, si Bongbong Marcos yan. No? Baka sabihin na naman ng mga DDS, yung homily ni Father. Si Bongbong Marcos yun. Maliwanag din para sa amin. Na hindi si PBBM to. No? Maliwanag sa akin, si Tambalustay to. Diba? Correct, Ma'am Charito Torion Marsan. Salita ni Father, salita ni PBBM. Oh. Diba? Oh. Totoo yung sinasabi ko. Totoo yung sinasabi natin. Oh. Tama naman ang mga sinabi ni Father. Matigas talaga ang muka ni Lustay. Diba? Ano pa ang huling mensahe ni Father? Bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Bumaba na lang ng kusa, alang-alang sa awa, at sagisag ng pag-ibig. Tama naman si Father. Diyos, ang ganda, oh. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Tama si Father dun. Dali mo, Father. Di ba? Mga kababayan, bumaba na lang ng kusa, alang-alang sa pag-ibig. Ay, nako mga kababayan ko. Lahat na sinabi ni Father is the dialogue ni PBBM. 'Di ba? The message is this is anti-corruption. Tapusin na ang korupsyon. Mahiya naman kayo. 'Di ba? Yung sinabi niyang binabaha, kay PBBM din galing 'yun. 'Di ba? Kaya ako si Father, nakita ko kanina na nalaman ko na hindi si Presidente ang binabanatan niya. There is the person na binabanatan niya, which is parang sinasabi niya sa taong bayan, bahala kayo. Pag-isipan niyo sinasabi ko, alam niyo naman to, malalaki na kayo. Tama ba ako mga kababayan? Yun yung nakita ko, mga kapatid. Kaya nagulat ako dun. Paki-like po itong live streaming natin mga kababayan ko. Huwag niyo kakalimutan mag-follow, like, comment, share, and subscribe. Ha? Paki-like po, paki-like po. Huwag niyo kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe, ha? Mga senador na humiling ng Fathers. nakatikim kay Father eh. Sa totoo lang. Sa totoo lang mga kababayan. Nakatikim sila kay Father. Kung ako kasi tatanungin nyo, mga kababayan ko, literal, na mauunawaan ko yung sinasabi ni Father. Direct to the point yung sinasabi niya. Dapat talaga bago mawala si PBBM sa term niya, mapakulong niya muna. Alam mo, may mga makukulong naman talaga. No? Hindi lang natin minamadali. Ang aking opinion, si Lucaret ay pinatatamaan ni Bishop. Correct. Ma'am Jenna Colonia, tama ka doon. Si Lucaret talaga ang pinatatamaan ni Bishop. 'Di ba? Mga kababayan ko, dahil sila ang gumagawa ng sigalot ng kaguluhan dito sa Pilipinas. Correct, I agree. Tama rin po kayo doon. Na talaga naman ng mga Duterte ang gumagawa ng sigalot at pagkakabahabahagi ng mga Pilipino. Tanggalin nyo ang Duterte sa politika, wala, mananahimik na yung mga yan. Dito na tayo magugulo. Nanatili silang panggulo sa bansa natin. 'Di ba? Dahil tama po kayo doon, Ma'am Ma'am Elion Brave. Tama po pala. No? Kasi kung papansinin niyo yung sinabi nga ni Father, klaro, direct to the point, and naintindihan ng taong bayan. Sino tong tao na to? Sino yung tinutukoy niya? Sino yung person na yon? Yun yung pino-point of view ni Father. Well, for me, mga kababayan ko, napakaganda po ng sinabi ni Father. 'Di ba?
Oh, ngayon magagalit ang mga DDS nito ngayon. Parang medyo hindi maliwanag ang mga sinabi ni Father. Wala siyang binanggit na name. Dapat hindi na magbabanggit ng name si Father. No? Hindi na magbabanggit ng pangalan si Father. Kung binanatan ni Father yun, it's general. Sino bang tao? Meron bang may issue sa Senado na nahuli na hindi pa umaamin? Wala. Mga kababayan. Pero sino ang tao na nahulihan ng confidential fund? Mga kababayan ko, na ayaw pang bumaba sa pwesto. Na tinutukoy. Di ba si Sara lang? Wala na ibang politiko. Wala man binanggit si Father directly. Hindi naman niya gagawin yun kasi hindi naman tangang Pilipino eh. Siyempre, mag-homily yan. May patatamaan yan. Oh. Ngayon, ano masasabi ng mga DDS? Pero sa sinabi niya, parang binanatan ni Father, even congressman eh. 'Di ba? Binabaha na, ayaw pa bumaba sa pwesto. Diyos ko. Mga kababayan. 'Di ba? Oh. Sana tabla ng mga kurakot. Sana nga po. Sana nga po tablan. Sana nga po tablan sila niyan. Yun din ang hiling ko. Matablan sila ng mga kurakot. Hello po Ma'am PB, watching you from Geneva. Hello po sa inyo. Geneva, saan may Geneva? Switzerland? Diba? Including mga senators. I think wala sa senators eh. Kasi ang thinking ko doon, yung may nahuli, I think talagang si Lustay yung tinutukoy niya eh. Wala akong nakitang senators doon sa binanggit ni Father. Kung i-analyze mo yung sinabi ni Father, wala akong nakitang senators eh. Nakita ko talaga yung higher position. Kasi from the beginning and the end, mga kababayan ko, ng kanyang statement is from the beginning, mabigat kagad. In the end, malaking tao pa rin. 'Di ba? Good evening bro, good evening One Talk PH. Pare, pick upin mo tong kwento ni Father oh. Lagyan mo ng komentaryo. Matindi rin yan. Oh. Hinihintay ko yung pangako, pagtuki, pababa. Alam mo, yung pangako na yan, hindi na matutuloy yan. Huwag na kayong umasa. Alam mo, ito lang sabi nung isang kababayan natin, sagutin ko lang po ito. Itong sinabi nung kababayan natin. May nag-comment andyan sa pin section. Sabi niya dito, mga kababayan, sabi niya po dito, hinihintay niya daw po ito, teka. Ito. Sabi po ni Jesril Manalang, hinihintay ko talaga yung pangako na 2K pababa yung kuryente. Wala nang babayaran. Putik hanggang ngayon. Wala din po kayang sa susunod. Nako. Maraming salamat po sa super chat ni Ma'am PB Kapilo. Thank you very much po. Ito yan. No? Ma'am, yung super chat nyo, ipunin ko yan ha. Para pambili natin ng bagong camera. Para makabili akong bagong camera ko dito sa nakabili na tayo ng para susunod camera naman. Ayan ito, sagutin ko lang yon. Yung naghihintay na magkaroon ng 2K na kuryente pababa ay libre na. Wag na po kayo umasa dun. Alam nyo mga kababayan ko, that is too impossible. Mga kapatid, sagutin ko yan. Yung nag-aantay na kababayan natin. Sabihan ko na kayo, wag na kayo mag-antay sa wala. Okay? Hindi mangyayari yan. Malabo hong isubsidize ng gobyerno natin yun. Hindi tayo singlakas ng ibang bansa na kayang gawin na isubsidize yung kanilang kuryente. Wala tayong nuclear power plant. Okay? Nagkakaroon tayo ay bumibili lang sa mga power grid. Nagbibigay sa atin ng kuryente mula po sa power grid, mula po sa solar farm, mula po sa mga windmill. Yan po ang pinagkukunan natin ng resources ng kuryente. Ngayon, yung pangako po nung eleksyon ng isang tumakbong senador para sa akin mga kababayan ko
That is clickbait. Alam nyo po yung clickbait, mga kababayan ko, mga kapatid. Clickbait lang po niya yan. Sinadya niya po talaga, mga kababayan ko, na magsalita ho ng ganyan upang iboto siya ng taong bayan. Sino ho ba ang tao, mga kababayan ko, na hindi ho tatanggi doon? Of course, Marcoleta is a politician. Malambing ang bibig niyan. Matamis mangako. Pero tignan nyo mga kababayan ko, dinaan kayo sa pangako. Anong nangyari sa bansa natin? 'Di ba? Ano nangyari sa bansa natin? Umasa kayo sa wala dahil wala talagang 2,000 na kuryente. That is very impossible na mangyari. Magkukulaps ang gobyerno natin. Mga kababayan ko, magkukulaps ang gobyerno natin kapag ginawa niya yan. 'Di ba? Sa tingin nyo, mga kababayan ko, malaking tulong sa gobyerno yan? Isa-subsidize ng gobyerno pag 2K lang ang ano mo? Pababa, libre ka na? Wala yun. Hindi totoo yan. Alam mo, ang sa totoo lang, sa makatuwid, tayo ay ginoyo ng taong nagsalita niyan. Hoy. Kayo ho ay ginoyo ng taong nagsalita niyan. Mga kababayan ko, susunod na eleksyon, tatakbo ulit yan. Mga kababayan ko, anong gagawin? Mangangako na naman yan. Pagkatapos nun, mga kababayan ko, susunod nun, baka susunod nun, hindi na libreng hindi na libre. Diba? Ang mga politiko, matatamis man ligaw yan, to be honest. O, diba, si 10K nga, di nga nangyari, sinungaling yun eh. Yan pa kayang 2K? 'Di ba? Yan pa kayang 2K na kuryente? Naniwala kayo? May pakay yan kaya tumakbo ng ganyan. Alam niyo may pakay yan, pero someday i-explain ko sa inyo. 'Di ba? Maging wais tayo, Ma'am Jea, tama ka dun. Yan ang kailangan ng Pilipino. But anyway, mga kababayan ko, tutuloy pa rin natin 'to. Paki-like po yung live streaming natin. Yun lang po sasabihin ko, wag na ho kayo umasa dun. Okay? Hindi na uubra, mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na. Dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, mga fake news,